Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, pwede lahat. Doming, pwede lahat. Doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Naningil si Balae. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Doming, aalis ako ha. Ano? Kararating mo lang galing sa kasal, aalis ka na naman? Hindi ka ba napapagod? Pagod ako. Kaya lang may pupuntahan kaming dalawa ni Bebang. Ano? Ikaw ang magpahinga kasi alam ko pagod ka. Uy, hindi ako pagod ano? Ikaw, bakit? Hindi ka ba napapagod kahit alis ka ng alis? Sige, magsishower lang ako. Ay, ang asawa ko talagang yun. Hindi ko na napigilan. Umalis pa rin. May pupuntahan daw silang dalawa ng pinsan ko. Yung pinsan kong nagpakasal. Ay, ano ba naman yun? Parang ang ganda ng anak niya. Marami siyang hiningi na handog sa kanyang mamanugangin. Humingi sila ng pera. Kesyo kailangan ng ganyan. Kailangan ng ganito. Sa palagay ko, kulang pa yung naipon nila para mabayaran nila yung nagastos nila sa kasal. Ay, ito na naman. Ito na naman ang istorbo. Ay, harang gusto kong matulog. Tina, isang goodbye kiss nga para makauwi na ako. May nakikita kasi akong butiki na naninilip. Mag-goodbye kiss ka na lang, pero wag mong idampi ang labi mo sa aking pisngi ha. Alam mo na, naninilip si Uncle Gusting. Sinasabi ko na nga ba eh. Istrikto ang uncle ko na yan. Oo nga eh. Eh, paano ako makapag-goodbye kiss sa'yo? Eh, naninilip yung uncle mo. Anong problema doon? Baka makita niya ako.
Susugurin pa ako para batukan niya. Di naman siguro. Sige na. Ang tagal mo kasi eh. Ayan na naman oh. Tinitignan naman niya ako. Ayun, umalis na. Ay, samantalahin ko na. Ah, Hey! Napakabingi naman ng aso na ito. Kanina ko pa pinapaalis, ayaw umalis. Hindi yata nakakaintindi. Hey! ha? Si Uncle talaga, oo. Yeah. Pinairal na naman ang teknik niya. May aso ang uncle mo? Oo. May bagong dating na naman siyang aso. At doon naiinis ang uncle. Hey! Oh, ba't naman siya naiinis sa bagong dating na aso? Anong dahilan? Paano kasi naglilihi? Nakalimutang kumahol. Eh di turuan ng uncle mo kung paano kumahol. Ano? Parang sinabi mo na ring aso ang uncle ko. Ha? Ay, hindi ah. Hey! Sabihin mo sa kanya, tulog na yung mga aso, pusa't manok, kabalyo, kalabaw. Kaya, hindi na sila nag-iingay kasi tulog na silang lahat. Ha? Ay nako, Tina. buhay. Parang ako ang pinaparinggan ng uncle mo ah. Ay, Bakit? Aso ka ba? Ha? ha? Hmm. Aso naman yung pinapaalis niya ah. Abay, oo nga pala ano. Sus, nakakahalata na ako sa uncle ni Tina. Akong pinapaalis niya. Oh, anong nangyayari sa'yo? Lumalaki ang butas ng ilong mo. Oo. Hey! Bakit mo ako pinagtatawanan? Paano kasi? Ngingiti ka tapos lalaki ang butas ng iyong ilong. Pinagtatawanan mo rin ako eh. Eh! Tina! Bakit? Hindi pa ba inaantok yung kausap mo? Ha? Oh, Guryo. Hindi ka pa daw ba inaantok, sabi ng uncle ko? Hindi pa naman. Eh, sabihin mo sa kanya, ha? Lahat, pati butike, tulog na aso, pusa at manok. Ha? Kaya tahimik na sila, ha? Ay, naku. Ba naman yan? Guryo, tulog na daw lahat ang alagang hayop ni uncle. Kaya hindi na sila nag-iingay. Oh, hindi ka pa ba matutulog? Sige, Tina. Magpapaalam na ako ha. Ay, Tina! Pero babalik ako ha. Sabihin mo sa kanya, kapag bumalik dito, huwag na niyang hintayin na maunang matulog yung mga alaga ko sa kasi umuwi, ha? Opo, uncle. Sige na, Guryo. Umuwi ka na. O sige, Tina. Uwi na ako. Dalian mo! Tina. Auntie, uncle, mahal na mahal ko si Guryo. Kaya mamanhikan na daw sila. Ano? Mamamanhikan na sila kaagad? Hindi ko pa sila nakakausap. Kakausapin daw kayo, uncle. Kailan daw? Kung kailan nyo gusto. O kaya mamayang gabi. Ah, Kwan, kasi uncle, auntie, mahal ko si Guryo. Mahal din niya ako. At gusto niya akong pakasalan. ha. Ano? O ikaw naman, Tina. Tinawag kita dito para may kasama, hindi yung para makipag-asawa ka. Patawarin niyo ako, auntie. Ngayon ko lang naranasan na may manligaw sa akin. Ah, Maganda pala ang pakiramdam. Na, Kaya makipag-asawa na ako. hey, baliw ka talaga. Uncle, kayo na lang ang natitirang uncle ko. Kaya payagan niyo na akong makipag-asawa sa mahal ko. Ay, kay Guryo. Kung ganon, sabihin mo sa kanya na kausapin muna niya ako at nakahanda siya sa aking hihilingin. Ha? Ano ang inyong hihilingin sa kanya, uncle? Ay, sa kanya ko sasabihin bakit sa'yo. Kaya hihintayin ko siyang pumunta dito sa bahay. Maliwanag ba?
Tao! Tao po! Pwede po bang tumuloy? Ikaw naman pala. Opo, Chairman. Pumunta ako rito para ligawan ng maganda ninyong pamangkin. Yaman din lamang na tinawag mo akong chairman. Hehehe. Halika, pumasok ka. Pasok. Ay, salamat po. Sa wakas, makakapag-asawa na ako. Huwag ka muna. Kakapasiguraw. Baka hindi mo kayang hilingin ko sa'yo bago mo mapangasawa ang aking pamangkin. Ibigay mo muna sa akin ang lahat kong hihilingin. Ha? Halika, pumasok ka. Para makapag-usap tayo ng masinsinan. Paig ako dyan, Chairman. May baka, kambing, may kalabaw kami. Walang problema. Mabuti kung ganon. Kakatayan ba lahat yun? Hindi kakatayin. Kasi yun ang ihahandog mo sa aking pamangkin. Ganun? Akala ko yun ang ihahanda namin sa aming kasal. Hindi. Kung yun ang ihahandog ko kay Tina o ireregalo ko sa kanya, sa amin din ang mga yun kasi mapapangasawa ko siya. Depende. Depende sa usapan. Kaya sabihin mo kay tatay mo ang napag-usapan natin, ha? Kung may bibigay niya lahat ang mga yon, pwede na kayong magpakasal ni Tina. Ayos! Sa wakas, makakapag-asawa na ako. Yahoo! Makakatikim na ako! Hay nako! Ano ba yung pinagsasabi mo? Para kang baliw. Sige, Chairman. uwi ka na. Sabihin mo kay tatay mo ang mga hinihingi ko. Maliwanag? Taga-bundok lang kami, chairman. Kaya wala kaming ganoong pera. Pero marami kaming alagang mga hayop, gaya ng kalabaw, baka, kambing, at marami pang iba. Huwag niyong problemahin ang pira. Ang importante, may mga alaga kayong mga hayop na dadalhin niyo sa hingalo. Oo, hihilain ko yung kalabaw. Siguro naman yung baka, kasama ang kambing. Huwag kayong mag-alala, chairman. Parcel ito na hindi nakabalot. Marunong ka palang makipagbiruan. Opo, chairman. Salamat at tinawag mo akong chairman. Kung ganon, bumapayag na kayo sa aking mga kahilingan. At hindi magtatagal, mapapangasawa na ng anak mo ang aking pinakamagandang pamangkin. Ulila na siyang lubos, kaya sa amin na siya lumaki. Gwapo yung kapatid kong yon, kaya maganda din ang mapapangasawa ng anak mo. Okay? Kung ganon bala, chairman, gaya ng sinabi ko, huwag kang mag-alala. Dadalhin na namin ni Goryo ang ihahandog namin kay Tina na kalabaw, baka at kambing. Ay, tumatawag si Rosa. Ano kayang sasabihin sa akin? Baka uuwi na sila. Oh, hello? O ano? Bakit? Ilang beses nang napuspon yan. Ay, mabuti naman kung ganon. Pagbigyan nyo sa uncle nyo George at auntie nyo Sandra. Oh, siya nga pala, nakikipag-asawa na si Tina. Ang bilis nga ng pangyayari. Napasagot agad ni Goryo si Tina. Oh,
nangako naman siya na magbibigay daw ng kalabaw, baka at kambing bilang alay o regalo niya. Oo naman, ibibigay daw niya yun. Anong magawa natin nagmamahalan nga sila ganyan talaga ang pag-ibig. Sabi nga nila, napaanan ni Cupido ang puso ni Tina. Ay, sa bagay, Pebrero ngayon, buwan ng mga puso. Tama ka dyan. Nasungkit ni Goryo ang puso ng pinsan mo. Kung gano'n talagang hindi ka pa makakauwi. Ganun ba? Sige. Ingat kayo dyan palagi. Sige, bye. Ay, ganun talaga. Kailan kaya uuwi? Ang tatabanan ng mga alaga niyong baka, kalabaw at kambing, auntie. Siyempre naman. Kanino ang mga yan, auntie? Binili ba ni uncle? Hindi. Ito na yung binigay ni Goryo sa'yo bilang handog sa iyong pagpapakasal sa kanya. Ano? Yan na ba yan? Hindi pala maramot ang magiging biyanan ko. Ay, oo. At ang napag-usapan pa namin, pupunta dito ang mga magulang ni Goryo, kasama ang mga kamag-anak nila. Yahoo! Sa wakas, may mag-aasawa na sa akin. Auntie, may natisod sa akin. Makikipag-asawa na ako. Yahoo! Nababaliw na yata itong pamangkin ni Gusti. Sabik na sabik. Akala ko pa naman habang buhay kong makakasama sa bahay. Kasambahay. Makipag-asawa lang naman pala. Sayang, Auntie Sofing. Oh, ano ang sayang? Simple lang ang kasal namin. Kasi walang pera. Yung baka, kalabaw, kambing lang ang naihandog sa akin. Hindi naman kailangan na ingrande ang kasal. Kung uutangin nyo lang ang gagastusin nyo. Pagkatapos hindi kayo makakabayad. Sa bagay, oo nga, Auntie, no? Yung mga inihandog sa'yo, yun na ang panimula nyo. Oo nga, Auntie. Sa bagay, masipag naman si Gors. Magkakaanak kami ng 1 dosena. Anong klaseng pag-iisip itong babaeng ito? Ang paggawa ng bata? Kasipagan. Si Auntie naman, green-minded. Masipag siyang magtrabaho. Kaya kahit marami kaming anak, kaya niyang buhayin. Ayan, balae. Wala na kayo sigurong masabi. Kahit simple lang ang kasal nila Goryo at Tina, marami ring handa. Talagang wala akong masasabi, balae. Masasabi kong maswerte ang aking pamangkin sa kanyang napangasawa. Balae Beelzebub. Ay, talagang binanggit mo pa ang aking pangalan. Ay, baka matakot sila. Maganda palang pangalan mo, balae. Nalaman ko lang kanina nung nagpirma ka. Beelzebub. Maganda, balae. Ay, paano mo naman nasabi, balae? Kakaiba ang pangalan mo, kaya lang nakakatakot. Kakaiba kasi. Pangalan ng demonyo. Sasabihin ko sana kanina sa iyo, Ang mabuti pa, halika balae. Sayaw tayo. Maraming dalagang naghihintay na maisayaw. Naku, yan ang gusto ko, balae.
Marami na rin pumunta sa kasal nila Goryo at Tina, ano? Oo, mga kabarangay natin at kabarangay nila Guryaw. At kahit gaano karami ang tao, maraming handa. Oo, parang hindi napagod yung mga nagluluto. Kasi puro lang laga ang ginawa nila. Walang kari-karikado na nilagay. Malalaki ang mga hiwa. Oo nga. Yung mga nagluto, hindi na masyadong mapagod kasi ang nilaga lang nila ay makarni. Basta may asin at sili, pwede na. Gastos lang daw ang mga rikarikado na yan eh. Oo nga raw eh. At yung mga pinagkainan, dahon ng saging at talupak. Hindi rin naubos yun. Daming saging dyan. Hindi problema ang tagahugas ng pinggan. Yan, nasabi nila balai. Mahirap daw ang maghugas ng pinggan. Kaya yun lang ang ginamit. Pagkatapos nilang kumain, ihagis na lang dyan sa tabi-tabi ang pinagkainan. Eh. Walang problema. Alam mo, ang mga ganyan na ugali, gawin ng mga tamad na tao. Ano? Halika, nag-uumpisa na ang sabitan. Kukunin natin kapag wala na silang pagsasabitan. May tatanungin ako sa inyong mag-asawa. Ano yun, Ano yun, auntie? Pagkatapos ng kasal ninyo, ano ang plano niyo? Lalong-lalo na sa iyo, Goryo. Iuuwi mo ba si Tina sa inyo? Nasa kanya na niya, auntie, kung gusto na niyang sumama sa akin. Kapag aalis, wala na naman akong makakasama sa bahay. Kung gusto ninyo, di dumito muna kami sa inyo. Hanggat hindi pa kami nagtatanim sa bukid. Opo, auntie. Huwag kayong mag-alala. Opo, auntie. Hindi ko pa iuwi sa amin si Tina. Kaya relax lang kayo. Ay, salamat naman kung ganoon. Opo naman, auntie. Naiintindihan namin kayo. Ay, Kaya huwag kayong mag-alala. Kaming dalawa na ang makakasama nyo dito. Naku, sandali balay. Bakit mo binubulsang binigay ng mga tao na isinabit nila? Para sa mag-asawa yan. Tinatago ko. Nilagay na nga dyan sa malaking kahon eh. Para mamaya bilangin kung magkano ang makukulikta nila. Para may pambili sila ng kailangan ng anak nila kung sakali na magkaanak na. Huwag mo nang problemahin yan. Ako na ang bahala, balae. Ako na ang magtatago nito. Mahirap na. Anong mahirap ng sinasabi mo? Ang bagong kasal ang dapat magtago niyan, hindi ikaw. Pira nila yan. Huwag mong pakialaman. Hindi pwede balae. Paano yung inihanda kong baka, kalabaw, kambing? Nasaan ang bayad noon? Ha? Hindi ko nasisingilin, ganun ba? Ano? Handog yun. Bakit mo pababayaran? Hindi pwede. Hindi. Handog yun. Handog. Ay, panaginip lang pala. Akala ko, totoo na. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!